ito na yung video na ipapakita ko sa inyo kung paano paggawa ng tinatawag na doormat. So panoorin nyo ha, ito yung tela, ito yung pinakadulo, hihilain ko lang oh. Ganda ng So ganoon, kaya purpose ng pagbilog para madali siyang gamitin. Ayan. So ito gagamitin na natin. Una, ito yung tela. So itatali natin siya ng ganito. Tali siya ng 2 beses para matibay naman. Hindi kaagad mabaklas. So ito, ang paglagay nito, kung saan ka nagsimula, doon ka lang. So kailangan lagyan mo siya ng tanda. Dito lang tayo sa kanan, magsimula. Paglagay nito, alternate. Unang pako, ito ilalagay natin hanggang dito sa kabila. Pantay lang, kabilaang pako. So pareho lang ang bilang ng pako nito, kabilaan. So babalik natin, alternate na kasi ano na dito, may agwat na. So dito sa kabila, dalawang tela. So pag maggawa ka ng doormat, kailangan may nakahanda kang 4 na kulay para maganda yung kulay ng ating doormat. So ito yung pangalawang tela ipapakita ko naman sa inyo uli yung pagtali. So ulit-ulitin lang natin to, ganito pa rin ang paraan. 2 beses para matibay. So kung saan tayo nagsimula, sa kanan pa rin tayo nagsimula para pantay yung ating doormat. Ito yung pinakaunang pako, kanan pa rin, pababa hanggang dito sa legs ko, pataas. Alternate pa rin siya, kita nyo naman, alternate dito hanggang dito, pababa hanggang matapos doon. Pangatlong tela, so meron na tayo nakahanda dito na 2 tela na ilagay na natin. Ito yung pangatlo, puti naman ngayon. So kailangan meron kang 4 na kulay. So ulit lang natin, tatali natin yung dulo, tibayan lang natin para matibay. Yan, ito na, lalagay na natin dito. Alternate pa rin, pahaba ang paglagay na naman natin. Yan. Ang unang paglagay natin ng tela, ito na yung panghuling tela. So ito, maganda, nakabilog nga siya para hilain mo na lang siya, hindi siya makabuhol-buhol. So ito na yung panghuling tela, ulitin lang natin, tatali pa rin natin. Ganun pa rin ang procedure nito, ulit-ulitin lang natin oh. Ito yung panghuli. Yan. Ayun na po sila. Yan. Tagal.